This morning, magpadayon ta sa pagtuon sa churches in the New Testament. Pasalamat ta ani nga mga churches, mga kaigsunan nga makita nato nga example nga karon sa ato pagpangalagad naatay sumbanan. Amen. Naatay example nga makitaan unsaon man nato pagbuhat ang kanang buluhaton karon. Kung atong itandi ang mga times or mga things, mga happenings before o karon, lahi ra. Pero na is something in common. Amen? Ang kaaway, something in common. Ang problema, something in common. Makita na to mga problema sa kuwan pa lang daan, sa Corinth. Makita na to, same problem. Gagiatubang sa mga churches today. And so, in the church in Ephesus, mga igsoon, this is part number 3 sa church in Ephesus. So, ato ni katunod karon sumpayan lang nato, mga igsoon, ang mga nasugdan na nato aning church. And let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you once again for this opportunity that we could study about the church in Ephesus. I pray, dear Lord, that you will use me once again, empower me, O God, according to your will. Allow me to teach your people about this church, O God, and to allow us to learn principles nga ilahang mga experiences nila, O God, nga mahimo namo karon nga lesson. And I pray that you will allow each and everyone, O God, to honor you, to worship you as we listen to your message today. This is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. We are still in letter A, which is the circumstances of this church, mga kaigsunan. Mga importante nga mga panghitabo nga naagi tay makatunan. Now, we are now in number 7. And number 7 is God used Paul's miracles in bringing many people in Ephesus to Christ. So daghan mga tao nga nakakita sa mga miracles nga gialaw sa Ginoo nga mabuhat ni Apostle Paul, now which is di na nato makita karon. In fact, wa na may apostles karon. Mao na nga makita nato mga igsoon sa social media, daghan kayo nagpatawag sa ilang kaugalingon og apostoles, nagmagic sad. Diba? Nya kana mga tricks naman na karon makita nato because God will never allow somebody else to use His power para maghimo og milagro, mga igsoon. So wala na karon. Alright? So, unsa man nga mga miracles nga pwede mabuhat sa mga man of God karon? Pag-usab sa kinabuhi. But it is not the man of God that will change. Pero tungod sa pagtudlo, mga kaigsuonan, sa pulong sa Ginoo, and God is the one putting all those lessons and teachings sa kasing-kasing sa pastor para ihatag sa katawhan sa Ginoo. Unya, ang inyo sang obligasyon diha is to believe and obey. Lisod kay kutob lakas believe. Pero wala ka ni tuman. Trust and obey man. And there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. In Acts chapter 19, atong basahon ang Bible, mga kaigsunan, sa Acts chapter 19, verse 11 to 12, and then jump ta sa 18 to 20. The Bible says, and God wrought special miracles by the hands of Paul. Diha palang daan, mga kaigsunan, special. Wala gibuhat sa Ginoo sa tanang apostoles. Dunay gialaw sa Ginoo, especially sa pagkatao ni Apostle Paul. Aning panahona, mga kaigsunan, by the hands of Paul, gialaw sa Ginoo, which is a special miracle. So, dili na to pwede expect nga tanan, pwede ni. Kay special man. In verse number 12, so that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them,
and the evil spirits went out of them. Alright? Na ay ni kopyaan ni karon panahon na mga kaigsuonan, kaning apron, kaning handkerchief, wa na naoy special ra to. Muna ba special offer ay nagpangitaa kay wa na nagi-offer karon. Amen? At ra ng panahon ni Apostle Paul, gialaw sa Ginoong mahitabo nga naay panyo, naay apron nga gigamit as instrument sa healing. Pero di na ni acceptable today. Ano mo basa baya silang Bible kay pwede masaktuha. Pero mao lagi, there's a lot of people today reading the Bible for their own agenda, their own benefit, mga igsoon. Mao na nga dili nato tugutan nga malinglata. We should be what the Bible says. We should believe everything that the Bible is telling us through the guidance of the Holy Spirit. Amen? Kaya dili tanan gabasa sa Bible nagtuman, nagsubay sa insakto nga pagsubay sa pulong sa Ginoo. Naay daghan mga kaigsunan nga makita nato nagdaam sa Bible pero wa gyud tinuod ni tuman og nisunod. Amen? So kani, klaro kayo, wala na ni karon pero gialaw sa Ginoo sa panahon ni Apostle Paul nga naay milagrong mahitabo mga igsoon para ang mga tao maduol kang Kristo. Dili para ang mga tao mubilib kang Paul. Dili para ang mga tao i-worship si Paul. Amen? O karon kinsa may musikat? Di ba ang tao? Di ba ang naila ang tao? Kanang naggamit-gamit rog panyo mga kaigsuonan? Unya ang panyo kay ibaligya man? Diri wala man ko kakita mga igsoon nga si Paul na maligyag panyo. Hello? Nag-tent making ni si Apostle Paul pero wa na apil ang panyo ug apron. Wala siya na maligya ang mga tao galinya na kay nagkuan na kanang gusto og milagro niya pagkahuman tagkuan na ng apron kanang panyo di mo mamilagruhan wa na sige pamalit mo dito. Wala oy. Karon ingon ana may nahitabo. Sa entrada pa lang sa ilang sudlanan, naana diha, palit kag panyo, palit kag itlog, palit ka og kuan, ikaman at pag-adbot dito o ang abang sa bangko. Nya pwede naghana manunga. Kay kani mga tao, ganahan magyud na silang milagro. Mao bitaw na kundi milagruhan sa Ginoo, sila ray magmilagro. Are you listening? Daghan kayo, ganahan kay milagro ni tao. Di ba? Mabitaw na sa mga kuan kanang mga pasundayag sa kanang TV baron ingon ana ganahan kay og mga taog magic di ba? Di ba no? Kanang mga salida nga science fiction. Ganahan kay yung kuan ana. Pipila ra man ang ganahan na ng hilak-hilak. Kapoy na tan-aw no yung gawan mo hilak ka niya. Sila gilak-hilak naka-income. Nya ikaw nagtanaw hilak kag apil wa ka bayri. Di ba? Mutanaw kog salida kana na lang mga imposible nga kuan. Nga na ba? Pero ganahan gyud tawag magic gyud. Pero when it comes to the work of God mga igsoon, naa na magud gisuwat na magud ni diri. We need to rely on the power of God, not on the magic of people. Dili ta buto ana mga igsoon. Ang Ginoo mo ayo, yes. Pero karong panahon na di na siya mogamit og tao to become a healer. Dili na ang instructions sa Ginoo sa New Testament, pray for those who are sick. Pray. Ask the elder of the church to anoint them with oil. Pero dili pasabot nga ang elder maoy healer. Amen? It is a instruction. It is the instruction of God that needs obedience. And the obedient of the man of God, the obedient of the elder of the church, moves the power of God to heal. Amen? Ingon ana ragod, bisan sa tagsa-tagsa nato, ang obedience nato mo may makapalihok sa gahom sa Ginoo. Not our righteousness, not our ability. Dili kana mga igsoon. And that is why daghan kayo karon
nga mga naay kinaadman di gyud mapili sa Ginoo. Kay ilamang saligan ang ilang kinaadman para sa ilang pagpangalagad. Mo na kasagaran makita nato tinuod man na sa Korinto ang pilion sa Ginoo katong way nahuman, katong mga drop out, katong mga badlungon, katong aguban gani na priso gyud. Di ko man gamiton sa Ginoo. Pipila naman na sa Bible nga naay kanang kuan, naay posisyon sa kalibutan. Apostle Paul, usa na. Si Matthew, another person. Di ba? Chief go to siya, tax collector. Unya, si Apostle Paul kay lawyer. Di ba? And the rest, fishermen, unlearned. Yun na ba? So, makita nimo ang gipili sa Ginoo, sagol. Pero, ang paggamit sa Ginoo, the same. Wala gyud pinigpinig mga igsoon. Ang mutuman, ang mutuo, maoy gamiton. Remember, gimiting sila sa Ginoo before sila nag-start sa ministry. Before gihatag sa Ginoo ang Great Commission, nakigmeet ang Ginoo before siya ni-ascend, nag-meet sila dito sa mountain, unya giingnan sila sa Ginoo, all power is given to me in heaven and in earth. Unya, iya nang gitagaan sa kanang command sa Great Commission. Pero according sa Bible, some believe and some doubted. Apostoles na ha. And that is why, kung atong subayon sa Book of Acts, some are used by God and some are not. Ngano, sa tanang apostoles na mention ba sa Bible nga gigamit sila sa Ginoo? Wala. Pero kumpleto gyapon sila 12. O giun sa to paggamit sa Ginoong uban nga silent man ang ilahang participation sa ministry, I do not know. Pero klaro kaayo balik-balik ang mga ngalan, Peter, James, John, di ba? Andrew, Bartolomeo, pero kadyot ra kaayo Paul, diha na daghan kay istanan. Pag-abot na sa kang Paul, mas nagamit pa si Judas. Di ba? Special assignment ang kang Judas. And Judas was so obedient na sobraan lang kaya naghikog man siya. Dapat wato siya naghikog ba? Di ba? Nagrepent lang to siya. Nag-usab ba? Di ba? Naghinulsol. Ingon na. Nakaabot pa siya sa salvation, eternal. Unya, kung wag niya lugaki ba? Kay naputol man to yung salvation kay kanang iyang gibaligya si Christ. Wa pagud to sa namatay si Christ. Sa ato pa, wa pa eternal security. Na bilong pa to sa Old Testament nga ipadayon gyud nimo imong pagtuo para dili ka mawagtangan sa kaluwasan. Wa man siya kaantos. Naghikog man. Wa ta to siya naghikog. Well, at least nagamit siya sa purpose. Namagi purpose gyud. Kano mangutan ako sa may purpose sa imong kinabuhi nganong naa ka diri? Unsay purpose sa atong kinabuhi nganong naa ta diri? Walay lain. So that we could bring fruit that should remain. Napabay lain? Klaro na kaila, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. And that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you. Unsa pa may laing command? Wala na. Ang John 3:16, way laing gipoint mga igsoon. Na ay salvation. Kinahanglan mahibaw-an sa tibuok kalibutan. Kay ang tibuok kalibutan mo'y gihigugma sa Dios. Amen? So, ang milagro nga pwede na itong mabuhat karon, maorag yun ang pagtuman sa sugo sa Ginoo nga magwalit sa Ebanghelyo, na ay maluwas, na ay mausab ang kinabuhi, o kita nga naa sa simbahan, ipakita na ito nga tinuod yun nga usab mga kaigsunan. Mag-usab-usab man ta. Usay buutan, usay di. Kanang nausab yun, dili ka lang mag-usab-usab. Unsa ta, usay faithful, usay di.
Wala, usay mo simba, usay di. Usay basag Bible, usay di. Patay sindi ba? Mao na nga dili gyud ka kaabot sa maturity sa imong Christian life because on and off man ka. Dapat pirmi gyud ka on diha sa Ginoo. Basahon na tong 18 and 20. And many that believed came and confessed and shewed their deeds. Daghan na saved og ni confess sila unya knowing nga kaning Ephesus mga kaigsunan idolatros nga lugar. Grabe ang idolatry diri. Unya in verse number 19, many of them also which used curious arts brought their books together and burned them before all men, and they counted the price of them and found it 50,000 pieces of silver. Pagkamahala di ato ilang mga books, mga magic, mga igsoon. Grabe ning negosyo ha. Gisunog jud nila. Mo ni kita ba, kung tinuod kang naluwas, give yourself up to God. Give up. Di ba? Daghanta mga attitude nato nga dili maayo. Give it up. Ihatag sa Ginoo ay na naigsulob og balik. Grabe ang ilang gibuhat. Ila jung gidala. Nangausab sila ni believe man. Now do we believe? Did you confess before the Lord? Regarding your attitude, mga igsoon. Ikaw gyud nakailag yun nimo gyud. Di ba? Usay kanimi tong pagsuod nas kami niyon sa taas nga panahon nga nagkuyog. Di ba na matug-an tanan, di makit-an tanan diretso? After 5 years, na sa ilaing batasan nga, nito nga, ingana, dahi ka. Oh. So, nabadlungan na sad. Uswab na sad. Dili kay atong barugan, atong dautang mga binuhatan. Mama na akong kagikan yun. Mama yun na akong kuan. Ingana man dyan ko. Unya, giluwas naman ka. Naangko na nimo, sawa pa ka naluwas. Karon, luwas na ka. Di, dapat na usab na. Di ba? Unya panalitan na nasay mo tunga, oy dapat mausab na sana. Kay wa na nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Burn it. Burn it. Because if you are not going to burn something that God hates, your works will be burned in the judgment seat of Christ. Ato kasunugan dito. Mas pa'y pasunugon na nimo daan karon. Are you listening? Para kining atong pagpangalagad sa Ginoo, mahimo siyang accepted. Dili kay sayang kaayo. Atong gibuhat pero wala gi-accept sa Ginoo because not all sacrifices will be accepted. Only those who are giving or offering their life as a living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Muna reasonable ko na. Nga unsa man pagka-perfect, unsa man pagka-living, unsa man pagka-acceptable by the renewing of your mind with the Word of God. Renew ba? Renew. Dili lang kay na-inform ka, i-renew jud. Well, ang atong attitude, mga igsoon, ang atong spiritual life, kinahanglan ni renewal. Kung ang atong license na lipay ta kay dugay na kayo i-renew. No? 5 years, 10 years. Una i-renew. Una din na maklarong dagway. Una ma-renew. Lipay kay ta. Pero sa atong Christian life, oy, every day i-renew. Kay kung di na nimo i-renew, ang karaang kinabuhi nimo mubalik. Ang karaang batasan mubalik. Burn it. In verse number 20, so mightily grew the word of God and prevailed. Maunay hinungdan nganong mutubo ang simbahan. Sultian ta mo, why simbahan mutubo kung naay mga baldado nga mga Kristohanon sa iglesia.
No? Kani mga tao nga di kalakaw tunhay diha sa Ginoo, mga mong mana. Naglakaw ay ato blakingan ni blakingan. Kaya ang tao nga sakto kasing-kasing, kana bitong teamwork, di man tanan makaabot diretso sa tumoy. Pero kung tabangan nga naay makaabot dito, dali na lang sa pagbira sa nahabilin. Pero mag-ilog ta kisay makauna dito, wa gyud makaabot. Nasabtan na to igsoon? Iyahay ta, wa magtinabangay. Posible way makaabot. Diba? Unya, one body man ta. We should help each other. We should, ang explanation good sa Ginoo sa church, compacted good, connected to one another. Because one body. Asa man kita glawas nga gutay-gutay? Asa kita glawas nga na-disarrange? Kuya, wag ma-disarrange niya atong lawas ba? Lihukan kay kamatug. Unya, nahitabo ang imong una, balhin sa tiil. Kalihukan nimo ba? Muna pagmata nimo, lisuran na sa kinabuhi, uy, ang uto naman sa ubos. Pasalamat ta, uy, kay stable kay ni atong body. Di ba? Naiuban nga, murag yung kasing matug. Tuyok ba? Di ba? Ang uman, mga tagak na sa bed, good. Naingon na matug, pero pasalamat ta mga igsoon, bisag unsa pa ni, bisa pag labay-labay ta, kani atong lawas, intact, gawas na lang kung madasmagan ka, bungkag yung ka. Di ba? Dapat ingon na ang body. Ingon na ang church. Ang gisulti sa Bible, we should be connected to one another. Dapat nagtinabangay ta. Compacted yun ang giingon sa Ginoo. Ikaw kuno, imagine na, unsa may meaning anang compacted? Luag. Hugot. Hugot kay kanang luag. Sakyanan, yan ay mga parts diyan luag, madugay. Lagpot yun na. Kita na kasi muligid nga naganaan na, pasagdan na nimo. Adi nakabot sa nahan. Malagpot yun na madugay. May pahuot lang good. Mo nang importante kay ng unity. Faith mo na'y makapahugot sa ato ang pagkuyog-kuyog diha sa Ginoo. Are you listening? Mo na gibawal sa Ginoo ni magkinusiay tas kusion ni tapal sakitan nimo. Mo na'y makaluag. Mo na gitudlo sa Ginoo, love one another, not love one another. Care for one another. If you don't know how to care, di jud ka mahimong galamiton sa buluhaton sa Ginoo. Because church, ang atong kuan diri, ang atong strength diri is to love. If you don't know how to love, walay motubo mga kaigsunan sa imong Christian life. Mao na magdugay ka, dugay na ka sa simbahan, wadyo kay bunga. Wadyo kay bunga. Numdumi ka ng bunga at timanon na nimo sa imong whole life. Whole life. Di ka na mag-consider nga bunga kung kana mawagtang rana siya. Kaya ang gi-consider sa Ginoo nga disciples, namunga ha, nga ang iyang bunga, namunga sad. Then you are a disciple of the Lord. So number 8. The work was at first violently opposed by Demetrius, an influential pagan silversmith. Kuyaw kayo. Karong panahon na, makakita tag oposisyon, pertindaghana mga kaigsunan. Amen? Wa mo kitag oposisyon sa inyong Christian life? Gipasidan na nabi atas Bible ha, ang atong kanang oposisyon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, magsugod sa ato mismong panimalay. Naa sa household, naa sa church, naa sa gawas, bisag asa makita nato ni mga kaigsunan. Now, kaning panahon na maggingalan gyud, naagingalan Demetrius. Influential. Grabe siya ka-influential, negosyante ni, nga influential kayo, pero ang ilang negosyo rebulto.
In Acts chapter 19, 23 to 28. The Bible says, "And the same time there arose no small stir about that way," katong giadto ni Apostle Paul sa Macedonia. Ingon na diri sa 24, "For a certain man named Demetrius, a silversmith, which made silver shrines for Diana, brought no small gain unto the craftsmen." Dakog kita. Ahantod karon, dakog kita na ribulto eh. Di ba no? Kanang problema hagbay na na. So ang ilang gihimo diri Diana. Unya kanis Diana gi-worship ni siya sa tibuok kalibutan. Karon mangutan ako ninyo. Nakadungog ba mo nga nay Diana nga ribulto? Wala na napuon as panahon ni Paul. Kaya mo gisay gipuli? Maria na. Bisag asang lugaras kalibutan nakaila ni Maria. Na ay ribulto nga Maria, lain-lain lang, na ay negra, na ay puti. Dahil laing ko itsura. Depende sa lugar. Mga igsoon. Pero kapadayon ang business kay ang yawa may nagpaluyo ana. Pero ni panahon na si Demetrius lagot kay siya. So, nalugi man sila, nalugi. Kay si Apostle Paul ni preach siya very hard against idolatry. In verse number 25, "Whom he called together with the workmen of like occupation, and said, Sirs, ye know that by this craft we have our wealth." Tanawa. Diritan na buhi. Diritan na gadato. Oh, tanawa. 26. "Moreover, ye see and hear that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and turned away much people, saying that they be no gods, which are made with hands." Klaro ana. Ang nagwali si Apostle Paul. Naglagot si Demetrius. Ingon siya, "Di ko ni Ginoo." Ingon si Paul. 27. "So that not only this our craft is in danger, to be set at naught, but also that the temple of the great goddess Diana should be despised and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshipeth." Tanawa. Walang takadungog ron, na-destroy yun ni. Pagkabilibag yun ako na Apostle Paul. May tag na ay laing Apostle Paul bang magwali, bahin na lang Maria. Di ba? Wise kayong yawa, oy. Wa man kalusot, Diana, di ba good connected yun sa, kuan ba? Sa kaliwatan, nagigamit sa Ginoo. So ang iyang gigamit, si Maria na. Grabe. Unya, mahadlok man ang ubang mga tao mo pasipa kay si Maria biya na. Inahan biya na sa Dios. Di na inahan sa Dios, oy. Kay walay inahan ang Dios. Nahimo siyang inahan sa diyang nagpakatao si Kristo haron mahatag ang iyang kinabuhi. Kay kung wala siya nagpakatao, bisag unsaon pa na nila glansang duslak mga igsoon, di gyud na mamatay si Christ. Kaya man siya nagpakatao, Diyos man siya. Unya kinahanglan man siya mubayad. Ang bayad sa sala, kamatayon. Ang iyang gibayaran atong sala. Kinahanglan siya magpakatao. And praise the Lord, napilian si Maria. It doesn't make Mary nahimo siyang God. Wa siya nahimong Mother of God. Di ba? Kung ito ana mga Kristohanon, ana gadanghag. Nagpataka lagtuo. Di ba? Si Mary mga kaigsunan, wag din siya nagtudlo worship me, samtang buhi pa siya. Kaganin ni doon niya, nagpatabang, kay wa na sila'y wine. Nagpatabang kang Mary. So giadto ni Mary yang anak, wa na kuno sila'y wine. Ginani ang mama, "Woman, my time is not yet come." My time is not yet come. So, nibalik si Mary, ningon si Mary, kung sa isulti ni Jesus, tumana. Dili ako musulti ninyo. Kung unsay giingon ni Jesus, tumana. Karon ningon sila,
si Mary kuno niingon nga ampo og rosary. Pataka. Wa mo ko nagitudlo ni Maria good. Muna kaning mga tawo sig ampo anang kanang rosary ana nila nga pila ka beses na kanang ibalik-balik na si Maria mga igsoon. Si Maria gasig hilak sa langit. Wa ang tao kung nagsugo, anak. Tanawa na. Si Mary mo'y napulian eh. Nalugi naman sila. Wa naman ang ilahang pangita. Muna nga nag-gather si Demetrius sa iyang mga kaparihas og business. Tighimog ribulto. Og iyang giuyog mga kaigsunan. Iyang gilawgan. Lagi mga taong ingon anag attitude no. Kaya bang na siya personal nga kalain ba, na siya personal nga kalagot, unya pagkuman mangitag kauban. Wala ba magsaba ning uban diri? Iyang gipanawag. Tanawan niya gipanawag, tanawan sa gisulti sa verse 28. And when they heard these sayings, wa pa sila kaybaw. But when they heard these sayings, they were full of wrath and cried out, saying, Great is Diana of the Ephesians. Di naglagot na sila tanan. Asa nagsugod? Usa ka tawo, Demetrius. Tanawa nganong naigubat ang kalibutan tungod ra gyud sa usa ka tawo nga nasilo. Nganong nagubat ang Russia ug ang kanang Ukraine. Ngano man, tungod lang yun sa usa ka tawo nga nasuko. Tanawa ra gud. Unya nangagni. Di nadaghana. Kaya may panultion. Birds with the same feather. No, are the same birds. Magkasinabot na sila. So kanay mga backslider sa church, pwede na sila magkapundok kay wag gyud mamadlongan na nila. So magkaiusa sila sa tumong, wag gyud mamadlongan na nila kay puros man backslider. Maipunan na sila og dili backslider. Mo mo mamadlong, uy, kamo ba? Para asa man day mo? Para sa Ginoo mo o para sa tao? Di ba? Pero kani mga backslider, wa man gunay Ginoo ila kasing-kasing. They are full of kanang interest. Selfish ang ilang motive. And that is why, baka cause jud og kagubot. Naay word sa Bible mga kaigsonan, nga nagi mga tao muso og discord. Naman na sa Bible, nagi na sa atong palibot. So we need to be careful sa atong kinabuhi, kay kung maapil ta, mapugasan ta, pwede ka gamiton sa yawa. So never accept any words from the kanang scorner. Any words from the person who is not connected sa kabubuton sa Ginoo. Ingon ana na mga kaigsunan, and mostly ang atakihon gyud na is the authority. So any person in the church, regardless of who, regardless pointing, ang iyahang agenda is pointing against the authority, avoid yun. Luoy jud ka kung di ka mo avoid. Nga naman, gawas na lang kung ang pastor sa church nayawaan. Kanang wala na sa Biblia ba? Wala na gatudlo kung unsay gisulti sa Bible. Pero so far, mga kaigsunan, ako mo review masag ko sa atong preaching. Mabless man ko. Usahay ko, ako inon ako asawa. Ako, membro aning pastora. Malipay dyan ko. Amen. Ang pangutana, nalipay, baka mo. Amen. Kaya ko, maminaw sa ko eh. Usahay kay, paminaw na ko. Usahay, mag-istorya si Eunice si Timtim, ako pahilomon, panghilom, buhay kay naminaw ko binsahe. Kinaaw dyan ko'y makatunan. Naliman ka, ako'y gawalin. Sa diyang naminaw ko na ako'y na-learn. Nga samtang nagwali ko na apog ko'y na-learn,
Nagtuo mo kamo na nagkat-on diha. Nagkat-on po ko kay daghan kayo mga gipansulti diri nga wa gisuwat diri sa notes. Unsa ra gyud gisuwat diri sa notes? Unsa ra man ning gipansuwat diri nga skeleton ra man pointers ra man points of verses. But the message is from the Lord. Mo na makat-on gyud ta. O ginaot pa sa di nakakat-on ta, mo atong barugan. Unsay gisulti sa Bible. Alright? So kitang tanan daghan man tag usbonon sa atong kinabuhi. So let's be responsible enough to change what needs to be changed and to strengthen what needs to be strengthened for the glory of God. For the glory of God yun, not for the glory of self or other people. Now, number last, for today, kinapa man isumpay. Last for today, number 9. This was the only Christian church ever to receive letters from 2 New Testament writers. Kinsa man ni nga mga writer? Obviously, si Apostle Paul is one of that. And the other one is John. John the Beloved. So, unahon na to Ephesians chapter 1, verse number 1. Naadiri ang account, mga igsoon, obviously, no? Ang kaning writings ni Apostle Paul sa Ephesian, para yun sa Ephesus. Alangan. So, chapter 1, verse number 1, the Bible says, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. So, praise the Lord. Naay writings nga para gyud sa church in Ephesus. And another writer sa New Testament is John the Beloved. Makita na to sa Revelation chapter 2. Unya, natay katunon diri unsa ning gisuwat ni Apostle Paul, mga igsoon. Katunon nato unsa may kalidad. What is the kind of church, mga igsoon, kaning Ephesus? 1 to 7. Chapter 2 sa Revelation 1 to 7. Unto the angel of the church of Ephesus write, This thing saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Verse 2, I know thy works, matod pa sa Ginoo, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. So careful ni nga klase nga church. Di sila basta-basta maminaw og tao, dapat ingon ani ta mga kaigsunan. Dapat kita di ta mapatakag paminaw og mga teachings diha, mga dili na para ato. Ilang gitry, nainingon nila apostles me. Unya ilang gitry, o di man day tinuod, bakakon man mo. No? Verse number 3. And has borne, and has patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. Grabe ka kugihan. Grabe ka determined sa pagpangalagad, mga kaigsunan. Pero wa man gyud perpekto. Wa gyud perpekto, mga kaigsunan. Kanang mas maayo ka na bitong naatay ka ng paliton kintahay. Di ba kasagaran ng isulti about the good things of this product? Pero kay baw ka, sa mo palit ko ako pangutanon unsa may negative side ani. Wa may problema ng positive side. Di ba? What is the negative side of this product? Kay para mapanagan-an na to. Makigstorya kag tao, ang imong pangutanon man, unsa may imong positive side? Di, pangutanan ang negative side. Tanawan ng tao, paistorya bayan siya kagalingon, unsa may istorya? Katong nangulata, atong maglakaw-lakaw sa lapu-lapu. Tanawag, sa diyang gipangutana, unsa may imuhang side? Wala, gistorya niya ang kuan, puro ra gyud nindot iya ha. Yung wa kuno niya gikulata, wa kuno niya gituok. Klaro kay video.
klaro kayo nga iyang hulga pagpatay, pero iya ra kunong gipugngan, iya kunong uwang ang mga tao nga dili kulatahon, dili na to ni kulatahon kay ato ning giintrigos pulis, pero grabe pa ganana niya kayo. Na may video. Wa gyud ang tao di gyud mo istorya sa iyang sayop. Di gyud mo istorya sa iyang negative side. Paistoryahon sa atubangan sa katawhan about yourself. Ang sa istorya, puros mga achievement. Di ba, no? O labi na, kanang speaker, o sa istorya nila, achievement. Para mo believe ang mga tao. Tanang tao, nagyun ay negative side. Di ba? Why don't you tell, what is your negative side? Wamantan, di man tayo na. Well, ang Ephesus, nindot kaayo ang record, but naay nevertheless. Naay nevertheless. In verse number 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Tuara. O sa na first love, mga igsoon. Ingo pa sila, first love never dies. Who is your first love? Who should be your first love? Who should be your first love? Dapat ka ng pinakauna gyud nga imong gikauban. Okay sa may pinakauna gyud nga imong gikauban. God, oy, kisa may kabuhat nimo. Is it not God? Gidaladala kas tiyan sa imong inahan, siyam kabuwan, pero kinsa may gapatubo, kinsa may gaumol nimo? God. He should be your first love. Sadang gianak ka, kung wa ka ka-survive ana nga process, namatay ka, langit. Langit. Ang bata, ang inahan, kung wa ni dawat Ginoo, impierno. Oh, pero ang bata ba, kung wa ka lahutay, ana nga process, siyam kabuwan, yun niya, ianak, gilingig kay Ginoo eh. Ingon pa nila, ang bata daw makadungog, samtang nastiyan. Do you agree? Mo na istoryahon, mga igsoon. Unya, mo response ang bata dito. Mo response. Pero tanawa, inigawa sa bata, gikuan sa Ginoo, gi-refresh ang iyang utok, wag yung memory. Kamo, namoy memory sa suds tiyan? Namoy na hinumduman? Why? Restart tanan sa Ginoo ang memory. Wag yun kayo may hinumduman. Nag-unsa ka dito sa ilawom tiyan. Siyam kabuhan, good na. Ibutan na to, katunga, ana, nanakay kanangkuan. Nanakay feelings ba? Di ba? Ingon sila, pag ang mama ko no malipayon, ang bata sa dito sa tiyan, malipayon po. Kung ang inahan, magsige kaguol, magsige kasuko, maapektuhan po ng bata kay nanan siya feelings. Pero paggawas, restart tanan oy. Di ba? Restart tanan. Dito sa tiyan, tingali, nanan siya ABCD. Nasa ultrasound, maganaana naman siya sa iya tudlo. Makadungog naman, maistoryahan man nimo. Di ba? Pero paggawas, huwag kalibutan. Di balik sa empty, mga kaigsunan ng iyang brain. Tanawa na sa ka-amazing ang Ginoo. Muna careful bitaw ta kung sa itong i-input sa bata kay empty na ang ilang brain. O tanawa sa gi-feed sa mga parents, cellphone. Duoy kayo kay hasta mga gamit ron sa mga bata kanang mga stroller na naikuptanan sa tablet. Para di matagak, isalpak na lang dito mga igsoon. Ya, ang bata dito, lisinta na ko kuan na kanang sana ADHD. Mo na problema karon, ang feeding karon sa mga bata, gadget na. Ano sa nitabo? Nagdako. O, kisa di guilty ani. No,
apil sad ako nga nagwali, apil sad ko kapila edad ni Timtig, palitan akong cellphone karon. Nagkabuang mig bargo, nagkabuang mig tago, nagkabuang mi og kanang restrain. Dili gyud nindot. Uwahi naman mi nakahibaw kung sa epekto ana. Nga dapat ang edad at least 15 years old above magsugod og kupot og cellphone. Kay kung imo nang pakupton below that, tanawa na edad 15 ana, wa nay buot. Gahigo, supakiro, tapulan. Tanawa sa una nga way cellphone. Ang mga bata kamao manglimpyo sa balay, kamao maghugas, kamao magluto, kamao maglaba, kamao mamlansa. O karon ang bagong generation. Kung saan naibawan sa balay? Yaka. Mandar. Sugoon, bugat kay tiil. Bugat kay kamot. Pero pakupta sa gadget, maay kayo. Oh. Dato kay sila sa gadget. Daghan kay sila account dito, ilang kwarta, dagko kayo. Pero adto sad pwede ipalit. Di mapuslan sa gawas. Luoy kayo ang generation karon ay. Sultian ta mo. You cannot deny. You need to learn how to work sa inyong balay. You need to learn how to clean your clothes. Ngano? Wala gyoy ka ng e-clothes. Na e-bike, e-car. Di ba? Pero wag yung e-clothes. Nga kanang imo ra ikuan kanang ipilit ra sa imong panit ba nya. Pili ra kag unsa imong kuan, depende sa imong una-hunaon. Akong sinina ron kay kanang pag-business attire. Oh, kuyawa. Na ba? Wala man. Kinahanglan jud ka maglaba. Di ba? Amen. Muna nga dili gyud ayog gyud palingla. Kinahanglan jud ka kamao ka kanang manginabuhi. Kamao ka maglihok-lihok. Di ba? Wa man ito nagsalig. Ang pinaka kuan gyud, pinaka high-tech nanarbiya sa Bible sa Old Testament. Nagtumo karon na ng mga e-bike and Egypt di ay. Kadugay na ana. Pero tanawag kung sa iyang yung manumano gihapon. Naghimo sa pyramid. Manumano eh. Egypt ba? Egypt. Sige pa magunahuna ko sa Egypt. Mo biya pinaka-high-tech panahon sa Old Testament, Egypt. O karon gisunod-sunod. Nalibog mo da. Mo ito pinaka-high-tech. Bitaw, tinuod yun pagka-istorya. Kamong mga young people, ay magsalig kaayo sa gadget. Maunay makapawa sa budget. Money eating machine mangguna. Diha mo tudluag kawat. Diha mo tudluan og pangaway. Diha mo tudluan og panaot. Diha mo tudluan tanan nga bati. Mas may patong batulata sa una, lingaw pa. Mas may patong takyan sa una, perti pang lingawa. Tago-tago. Kat-kat sa bayabas. Ambak-ambak. Healthy pa. Tagas pag kinabuhi. Pero karon, wa na, bata pa. Grabe nagsakit. Di nakakita. Bata pa, baga na kayog mga eyeglass. Sa una, sawayon kag mag-eyeglass ka. Karon, ingno ka, brighta, nag-eyeglass man. Saan na ning generation karon ay? Sa una, ladugay kay musulog og eyeglass kay ngano sungugon kay daotag mata karon wa na ay acceptable.
Di gihapon mapildi mga kaigsunan kung unsa tong nadaka na to before. I-try ra gud mo kamo ba? Try ra gud mo duwa ka ng tubig-tubig. No? O gitag ka. Yan ang tubig-tubig ba? Lingaw kayo. Basta mukha na gani ka ng tingbuwan, lipay kayo mi. Nga naman, lingawan na tubig-tubig. Uy. Di ba? Usay tawag ka na ng... Di kaagi ba? Oh. Kaya kinalan mo, ato dyan ka dito, niya, makabalik dyan ka. Kanindot anang duwa Wa na ni kani magduwa sila magatubangay waiting ganay. Wagi lami mga igsoon. Nako wa koy plano mo cut-on ana. Ang ako rin yung nasuwayan no, Plants versus Zombie. Kaya ba mo sa netabo, nabuntagan ko. Wagi ayo. Nabuntagan niya maka-addict yun ba ya? Laliman ka na. Last na ni. Nakadaog man. Last na yun eh. Napilde man si Dr. Zombos. Next level. Dahil ako lang suwayan. Nakalapos man. Wana ay pag nagtugtugaok na magmanok, pagtanaw, hula hayag na tuog. Wagi ayog yun. Tanawa na, makagahig og yun na. I'm not the only one telling you. Ayog tuguti, nga daghan kay kag nevertheless. I have somewhat against thee. Makapawala sa first love. The generation today, they use the name of God in vain. Look at their conversation. Look at their conversation in social media, in Discord. Look at their conversation. Kamito nila kanang nga ni Christ pero sumpayan nila mga kigso nag-cursing. Nanawar ko na ang generation karon. Muna sakit kayo kasing-kasing mga kaigsunan makita na to ang atong mga young people nga mao'y mo sunod. Mo'y sunod ba? Nga mo lead sa church. Gidestroy na sa yawa tungod sa gadget. Dili maayo gyud. Wa na first love. Tanaw mag-istoryahan ni mong pulong sa Ginoo, maglain ang buot. Pero sa dihang naa sila sa ilang social media, perti ka active. Perti ka malipayon ang dagway. Pero pag abot na diha sa pulong sa Ginoo, wa gyud. Mamatay nagahimog cellphone. Paita bitaw. Nindot man cellphone, magamit ba siya? Kuan kayo kanang handi kayo, na ang kamera, na ang video, na ang communication, na diha ba? No? Maka-search ta, na diha, it's a little computer. Nindot kayo, pero grabe ka destroyer. Sa mga di ka mo gamit ba? Kay mo siya gamiton nga, daghang mga matay, kay mo detonator sa bomba, mo hinungdan mga crash ang eroplano, kay mo gamiton to interfere sa signal. Grabe. Kung kamao lang yun mo gamit, magamit magyud siya. Pero ato sa ning pugnan ni ato mga young people ay mo apila ko ninyo parents, pambarguhin na ninyong cellphone ay kay wata kay baw no behind our back, mo na nagsige og kontak-kontak diha. Mo na inigwali na to diri, katawaan na tas mga batanon kay kani atong mga young people na nagkahiusan ni sila sa ilang pagpabadlong. Pagkakapuya mga igsoon og panday og kinabuhi. Gubon lang sa hilom. It is like cancer. Hindi na naman yun na nimo mabalik ka na mga na-destroy ba? O kayo kaya guna ang cellphone sa inyong anak? Tanawa na ilang cellphone, naba na Discord diha, Discord nga app. O kaya na, kanay istorya diha.
Grabing password, pertindaghana. Kinalag kay bawo mong password. Kanailang laptop, kay bawo mo, marunong kaya na sila, ari, de ka agion sa incognito. Kung inyong anak, pag nagamit ng incognito, badlunga na. Di mo matrace. Wala history. Dapat dili na, kisabay gahimo ang incognito Lami kusniton. Gitabangan ang mga tao ba nga magpabadlong ba? Oo ka na maggamit o gadget, yun niya magtago-tago. Gibuhat milagro. Muna diri, mabiyaan ang first love. Walay devotion. So, unsay buhaton? Tanawa, verse 5. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Mao na kung nawa na imong first love, nawa na ang Ginoo sa imong kasing-kasing, pag hinuklog, mayang people man o ma-adult, ang pinakasakit, kung ikaw naanak ka sa pagindaron nga pasawop na, unya magpabadlong gihapon, ubalik baya sinugdanan. Do the first work baya. And repent, or else, paungan ka kahayag. I will remove thy candlestick out of its place. Tanawa, perting paita mga kaigsunan. Do not allow nga mahunong ang imong kinabuhi diri nga wa ka nagamit sa Ginoo. Magbasol jud ka. You will regret when you face God in heaven. Magregret jud ka. Maulawan jud ka igabot sa judgment seat. Wa man jud kay madawat. Masunog tanan, nangalagan magkulod. O sige, aton ni testingan. Sunog. And you will receive nothing. Mga igsoon, Bible is our guide. Be guided. Verse 6, but this thou hast, o nini, bintaha mga kaigsunan, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Unsa man yung mga binuhatan sa Nicolaitans? Sexual immorality. That's number one. The church in Ephesus hated it. Another deeds of the Nicolaitans is idolatry. Eating food offered to idols. They hated it. Arang-arang, nakapuntos. Because they hate the deeds of the Nicolaitans, which God also hate. It was verse number 7, he that hath ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Mga kaigsunan, the end will come one day. Samtang wa pa niabot ang end, unya na kay kinahanglan i-amen. Do it now. Do it now. Unsa may reason nga nung naay church? Diha atong barugan. Wa gyud laing reason mga kaigsunan nga kita makalakaw ta, makawali ta sa ebanghelyo, not for our own benefit but for the benefit of Christ. Makadatag bunga ba? It's not only preaching, teaching, unya wa tay intention to bear fruit. It should have that intention. Kay mao nay reason nganong giluwas tas Ginoo para mamunga ta. Diha ra ta makonsider sa Ginoo nga mga disciples ta. Dili na to pwede kanang butangan na nato og kana bitaw quoted. Daghang kay quoted believers karon. Tan-awon faithful pero ang pastor magyo nakailag kasi faithful sa church. Sa pastor gud mo mangutana.
Ang pastor gyud nakibaw, kinsay angan nimo i-fellowship, kinsay angan nimo kuyugan, kinsay angan nimo paminawon sa church. Mabito na mga kaigsunan, daghan kayo mag-expect nga na ma-leader na ko, ang pastor gyud nakibaw, kinsay agayan i-leader, kinsay agayan sangunan sa responsibility. It is the man of God. Nakabantay mo, nganong di mo mataga ang responsibility? Threat. Threat ka sa ministry. Di gyud ka pwede tagaan og responsibility. Especially kanang mga makaapekto sa dagan sa simbahan. Dapat makaibaw mo anak mga igsoon. Nga pataka na mong paminaw kinsa inyong paminawon. Di ba? Maminaw mo kung kinsa ng tao nga kanabitong nagsunod sa pastor. Mo na inyong paminaw, dili ka nang layo sa pastor. Kadaot ra ihatag sa inyo anak. Are you following? We have kanang goals. We have things to accomplish in this church. Di ta musugot mga kaigsunan nga there will be more years to come, wala patay property sa church. Hagpay rata mga kaigsunan, nagsigi og baybay sa ato ang pagkasimbahan, unya musugot na ta nga mga matay ta nga wa gyud ta nahiluna. Dapat kita nga mga adult mahiluna na ni sa di pa ta mupanaw para kaning atong mga successor kalag na lang mo yung naon nila. Mo bitaw na usa nga angay na to i-change mga igsoon. Sa dihang naa natay kanang extension or mission church, dapat yuta maka-provide ta. Kaysa inahinay, makatubo na mga igsoon, makapatukod na ang simbahan. Pero yuta mo may lisod. Di ba? So diha giigo. Disunited ang church. Now, how can you participate in purchasing a property kung mismo sa imong personal kulang ang imong kita? Ngayon ka diya, kita din mamalit yuta ani brad. Wa ka na ulaw, yan dama na kagmansyon sa langit, nya diri ang pagpasundayag sa ngalan ni Kristo, di ka mo apil. Wa ka na uwaw. Di magaling ka mo uli og tithes. Mangita ka og nindot nga kalidad, di ka mo hatag sa offering, mangita kag nindot nga kalidad mga kaigsunan nga sige magkaog panulis. Are you listening? Wala giyahan mo, mga igsoon, nga munindot ang inyong kinabuhi. Giya lang ni ako. It is still you that will make that decision. Kaya bisong saan pa nakalakong pugos, napugos ka, sa dihang nisud ka, ako'y mo basulod kung may tabo sa imong kinabuhi. Because God will never bless you because you did not obey. You just respect. Out of respect. Pero kung nakasabot yung ka sa atong kausa diri, we are going to fight for our freedom. Amen. Freedom in these three things: health, wealth, and time. For the glory of God. Amen. Ayog sugot nga sa tibuok nimong kinabuhi, nagserbisyo ra kag tao para mabuhi na tawhana. Unya ang sustain nato sa hangin, sa init sa adlaw ang Ginoo, wa nato tagai sa atong panahon. Kung mauna ang nevertheless sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, ato ng usbon. Repent. Do the first work. Pasalamat mo, ako nagpasalamat jud ko, nag-guide ko sa Ginoo sa tent making. Nalipay jud ko. Nga na-providean ang panginahanglan nga wa ko nibiya sa simbahan. Pagkaluuya mga kaigsuonan, kung ang akong pamaagi mularga ko unom kabuwan, usa ka tuig una mo balikan, nga usa ka adlaw ra gali ko nawala Sunday, wa na mo nanimba uban.
Naanay kababalaghan. Usa pala na kadlaw. How much more? Unong kabuan? Unsa na kay tsura ni simbahan na? Mao na ba? Pasalamat jud ko nga tent making ang gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Dili mo salig og mga tao. Musalig og sistema. Kay kibaw mo, pagka-system na siya, pakasalig jud ta. Bible has its own system. Sundon lang nato, siguradong epekto. Principles of God is a very sure thing to follow. And we are going to praise God for His guidance because it leads to victory. Kadaugan yun, mga igsoon. O niya, irony kayo, gusto tag kadaugan, pero nilinya ta sa pangakapildihan. Let's trust God. Amen? Siya ra gyud ang pwede gyud nato saligan, hantos kanturan, mga igsoon. He never fails. Di gyud siya mo fail gyud. Mao na kung kini nga church gilid ta mo into business, I am not joking. If somebody will tell you to look for a job, do not listen to that person. Unsa may kanang kaabtan sa imong kinabuhi kung mapriso ka. O pila nakabuk tao diri sa atong church nga wa na diri. Kay wa ni sunod. Di ba? Ay mo kabalaka kay di ba ko manguhag share ninyo. Tagay kog kuan na, pareha nang palargahog gawas ba? Unya, mga idig 20%, ako gyud nagpalarga nimo 20%. Di man tayo ngunana diri. Imong kita. Pero you need to obey God in tithes and offering kay iya manas Ginoo, di man na ato. Tudlo manas Ginoo. Mga kaigsunan, ako gibutang ko sa Ginoo sa imong kinabuhi to guide you. And once you have given your life to the Lord, pero dili ka magpagiya sa tao sa Ginoo, wala ka naghatag sa imong kinabuhi. Kinumdo mo sa dihang si Samuel, giintrigo na sa iyang inahan, ngadto kang Samuel, ang ngadto kang Eli, wa na gyud nang hilabot ang inahan. Gitugutan na niya ato na paminaw ni Eli. Si Eli na mo'y mag-guide sa imong kinabuhi. Mga igsoon, if you have entrusted your children to God, let the man of God guide your children. Because kung di mo kayang ihatag sa Ginoo imong anak, dili po na igiya sa man of God, kay dili ta magkasinabot. Do we agree? No, pero kung imo nang i-intrigo sa Ginoo imong anak, labi na mga kamagwangan ninyo, iya mo gyud na sa Ginoo. Di man ta ka-deny ana. No, iya na sa Ginoo. Kay kung mobaliban na tunas ka manghuran dagan. Muna nitabo sa among family, tuwas ka manghuran ni kuha ang Ginoo. Di ba? Kay kung di pwede ang kamagwangan na may David. So diha ko giagis Ginoo sa kamanghuran. Ato na ni bawas ang magguwang Pag iyog ka magwangan, ana na Rachel sa iyang magwang. Duha naman sila, kamagwangag kamanghuran. Pasapasa rin taon sila. Pero kaning mga bugtong, para ni Ace, wag yung kapasahan. Aris kamanghuran agi, siya kamanghuran. Aris kamagwangan, siya ba'y kamagwangan. Wag yung choice. Let the Lord be your guide. He knows the way. Let the Lord use you. Are you listening? Muna para magmadaugon ta sa atong kinabuhi, mga igsoon. So kung nakita ninyo nga naa kay failure sa imong kinabuhi, repent. Do the first work. Do the first work. Balik kay gyud na para igabot sa unahan, mapuslan gyud ta sa Ginoo. Dili man diha dayon gamiton ka sa Ginoo sa diyang niyo ka Lord, gamit ako niya. Gamiton na ka sa Ginoo? I don't think so. Let's bow our head. Let's close our eyes. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for giving us a message that we need.
I pray, dear Lord, that you will bless your people. I know that you are not making jokes when you begin to do your work until you reach the cross ug naghatag ka sa imong kinabuhi. Namatay, gilubong, o nabanhaw para sa pagluwas kanamo nga makasasala. And now you have entrusted what you have started to us. And now we should be serious also in serving you. Help us, Lord God, that we will follow only you, not people, but through the Bible, we are going to follow what the Bible says, not what people will say. And I pray, dear God, that you will allow us to listen to the still small voice of the Holy Spirit and allowing us to do your work according to your guidance. Thank you, Lord, for the opportunity to become part of the body, which is the church and which is your body. And please help us, O God, to function according to your will. Ikaw man ang ulo, kami part sa imong lawas. Tuguti, Lord, nga musunod yun minimo. Help us not to become paralyzed, but help us to be functional, nga musunod yun sa imuhang guidance. And please, Lord, in this invitation, may you please bless your people, allow them to come with willingness, O God, and with proper motive and right reason sa pag-anhi sa altar. Thank you, Lord, for this invitation. Let this be done for your glory. In Jesus' name, amen.